Okay, purihin po ang Panginoon sa oras nito at tayo po ay makikinig naman tayo sa salita ng ating Panginoon sa oras nito at babasahin po natin ang aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 58. Okay, sabi po dito sa salita ng ating Panginoon sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di sasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan na sa langit, sa pangalan ng anak na si Jesucristo na aming Panginoon, sa oras na ito po, Lord God, kami Panginoon patuloy po na lumalapit sa inyo, nagpapakababa, simbala na paanan, humingi po kami ng kalinisan sa ipong mga puso po, Panginoon Lord God. Lord, sa oras nito, patuloy po kami samahan, pangunahan, Lord, patuloy po ang banal na Espiritu, Lord God, ang patuloy po na gumabay sa ipong mga buhay at lahat po, Lord God, na makikinig ng mga salita, Lord, patuloy po, Ikaw, Lord, ang magbigay ng karunungan ng bawat isa upang ang iyong mga salita na ay pong pag-aaralan ngayon, Lord, patuloy po ito na magrima sa ipong mga buhay at patuloy po na may pamuhay po namin ang iyong mga salita na patuloy mong ipinapaalala at tinuturo sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, maraming salamat. Napuri kita at pinapasalamatan ang sa lahat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen ang amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Sabi po sa kanyang masalita, salita ng ating Panginoon, dito po sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Sabi po dito, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Dito sa talatang ito, sabi po ni Apostol Pablo, binanggit niya dito ang magpakatatag kayo at huwag matitinag. Okay, sinabi po dito ni Apostol Pablo na magpakatatag kayo at huwag matitinag dahil kung paano naranasan ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa kanyang paglilingkod sa atong Panginoon, tunay nga na ito po ay mararanasan din ng lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon, yung mga taong maglilingkod sa atong Panginoon at patuloy po na mga sumusunod sa salita ng atong Panginoon. Tunay nga na makakaranas din ng mga pagsubok sa buhay bilang pagsunod sa salita ng atong Panginoon. Kaya nasabi ni Apostol Pablo na magpakatatag kayo at huwag matitinag. Yun po. Pag sinabing magpakatatag, kailangan po natin ang tulong ng atong Panginoon. Paano tayo matutulungan ng atong Panginoon? Kailangan natin ang panalangin para tayo matulungan ng Panginoon sa ating pong pagsunod sa kalooban ng atong Panginoon. Yun po ang una po dito, panalangin para tayo po ay magkaroon ng lakas, magkaroon ng tibay at tatag ng ating pong paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon Hesus. Yun po ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo. Pangalawa, sabi po dito, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo din sa sayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. Ito po ay sinabi po ito ni Apostol Pablo sa salita ng ating Panginoon. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Sinabi po ito ni Apostol Pablo dahil po ang panahon natin ngayon, kailangan na po natin maabot ang mga tao sa salita ng ating Panginoon. May pangaral, may pahayag at may turo ang salita ng ating Panginoon. Kaya yun po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon na pinapahayag ng Apostol Pablo ng mga panahon at hanggang ngayon po ay pinapangaral ito ng mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, magpakasipag kayo, sabi po dito, sa gawain para sa Panginoon.
yamang alam ninyong di nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Sinabi po dito na hindi masasayang, sabi po ni Apostol Pablo. Totoo naman talaga ang ating pong buhay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po ito masasayang ang ating pong pagod, yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po ito masasayang dahil alam ng Panginoon ang ginagawa natin lahat para sa gawain ng ating Panginoon. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, alam po niya yan. Kaya yun po, sinabi po dito na hindi nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Ayun po ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon na pinapahayag ni Apostol Pablo at ipinapahayag din ng mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, marami din ang nakakaranas dahil po sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Marami rin talaga nakakaranas ng pagod, yung minsan hindi na po nakakakain ng tamang oras dahil po doon po sa paggawa, yung paggawa para sa mga tao. Yun po ang minsan talaga nakakaranas tayo dito ng gutom, ng pagod, dahil po sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Pero hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Walang anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, basta't patuloy po na gumaganap at sumusunod sa mga salita ng ating Panginoon. Ayun po, sinabi po dito ng Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, sabi po dito, mga kapatid, tayo po yun na magkakapatid sa paglilingkod sa atong Panginoon. Mga mananampalataya po ito na tinawag na Apostol Pablo ng mga kapatid. Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Lahat po ng ating pong ginagawa sa mundong ito para sa Panginoon, hindi po ito nasasayang. Dahil alam ng Panginoon at alam din natin na lahat ng ginagawa natin, ito po ay mayroon po itong gantimpala na makakamtan ng pangako ng ating Panginoon sa mga tao, ng mga anak ng Diyos, mga lingkod ng ating Panginoon kapag sumunod sa utos at layunin ng ating Panginoon. Hindi po sayang yan yung ating pong ginagawa. Lalo na yung ating pong mga ginagawa, mission, yung ginagawa po ng ating pong Bishop Rudy Fajardo, tunay nga na hindi po nasasayang yan. Dahil kapag ang mga bagay na ito ay plano ng Panginoon, kapag ginawa po ito, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Pagpapalain ang kabuuhan ng Jesus Our Salvation Christian Ministry kapag sinunod natin ang Kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, habang tayo may lakas pa, gamitin na natin ito para sa ating pong Panginoon at para sa mga tao na madala sa paanan ng ating pong Panginoon, Jesucristo. Kaya nga, yun po, babasahin ko ulit ang salita ng ating Panginoon dito po sa ating pong pinag-aaralan. Sabi po dito, unang Korinto, chapter 15, verse 58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Pag sinabing huwag matitinag, ito po ay huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong mabalisa sa anuman mga bagay na ating pong hinaharap sa ating pong buhay sa mundong ito. Yun po ang sinasabi po dito. Huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, kapag itong mga salita ng ating Panginoon ay patuloy po natin ito ginagawa, sinusunod natin ang mga utos ng ating Panginoon, yung Kanya pong layunin sa mga tao, mayroon po tayong gantimpala, mayroon po tayong matatanggap na pangako ng ating Panginoon
Diyos Ama na sa langit, sa pangalan ng ating Jesucristo. Pero kapag tayo hindi po sumusunod sa utos ng ating Panginoon, hindi po malulugod ang Panginoon. Hindi matutuwa ang Panginoon sa ating mga buhay. Nagagalak ang Panginoon kapag sinusunod natin ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Dahil tayo tinawag, hinirang pinili sa mundong ito dahil mayroon ipapagawa sa atin ng Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. Magpatuloy lang po tayo na ganapin at sundin ang kalooban ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay patuloy po natin ito dalhin sa mga tahanan. Patuloy po natin ito ihayag, ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Dahil ito po ang salita ng kaligtasan, ito po ang salita ng buhay, ito po ang salita ng pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa ating pong Panginoon. Yan po, salamat sa ating Panginoon. Magpatuloy lang po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa inyo. Amang banal, mapagmahal, salamat sa mga oras nito. Salamat sa iyong mga salita na patuloy po nagpapaalala, nagtuturo upang kami ay magpatuloy na ganapin gawin ang iyong kalooban sa buhay ng iyong mga lingkod at ng iyong mga anak po, Panginoon. Lord, salamat. Pagpalaan po pilugad, ang lahat po pilugad na nakiisa at napakinggan ang iyong mga salita sa oras nito. Panginoon, patuloy po, Lord, patuloy pagkaloob mo ang kalakasan, kalusugan, kagalingan, Lord, sa bawat isa sa amin upang patuloy po ang iyong kalooban ang siyang patuloy po namin maganap sa ating mga buhay. Salamat po, Ama. Pagpalaan po pilugad ang kabuuhan ng iglesia. Pagpalaan po pilugad ang aming pong Bishop Rudy Fajardo. Lord, dalan din po namin kalakip ng ating pong dalangin ang gaganapin po pilugad na gawain, Lugad, sa March 8 sa Cuneta Astrodome. Dalahin po namin, Lugad, na patuloy po, Lugad, ang iyong patuloy na paggalaw at pagkilos, Lugad, sa lahat na nabigyan ng ticket. Kayo po yung patuloy na magdala sa kanila sa gawain po pilugad sa araw na yon. Salamat po, Ama. Ingatan, gabayan, ilayo mo sa anumang mga diskresya ang lahat po pilugad na dadalo sa araw na yon. Salamat po, Ama, sa lahat. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.